Hi mga kakusina! Welcome back to Aya's Kitchen Recipe. So ngayong araw na to ay magluluto tayo ng pakbet. Ito yung pakbet na tinatawag ng Ilocano or pakbet ng Pangasinan. Ayan, so nakaready na lahat. Magpapainit lang tayo ng mantika. At kapag mainit na yung mantika, magigisa lang tayo ng bawang at sibuyas. Heto, nakaprepare na siya lahat. So, normally kapag nagluluto ako, lahat nakaprepare na para tuloy-tuloy yung pagluluto natin. At kapag nagisa na yung bawang at sibuyas, pwede na nating ilagay yung pork or yung karne. Hindi ako masyadong mahilig sa karne, so lalagyan ko lang siya ng isang pork chop. Tapos i-chop lang siya ng cube size or bite size. Pwede rin kayo maglagay ng kung anong klase ng pork yung gusto nyong ilagay. So pwede rin yung may taba, pwede rin yung merong laman or pure na laman na parang dice. Tapos lalagyan lang ng kaunting ginger powder. Tapos paminta. So, yung nilagay ko dito is yung ginger, yung powder kasi wala na akong stock sa ref na fresh na luya. Kaya yung powder na ginger na yung nilagay ko. Tapos halu-haluin lang siya para ma-incorporate or magbalanse yung ating nilagay na paminta at saka yung ginger. Tapos lutuin lang ng maigi yung ating karne. Ayan, so kapag ganyan na yung pork or luto na, pwede na lang nating ilagay yung fresh na kamatis. So, 2 kamatis yung nilagay ko. I-chop nyo lang siya or ika-cut into cubes. Kapag nagisa na yung kamatis, tsaka natin lalagyan ito ng pampalasa or yung fresh bagoong. Heto yung guys, yung gamit ko. Nabili ko siya sa Pinoy Shop. Tapos maglalagay lang tayo dito ng siguro mga 2 spoons or 2 tablespoons na bagoong. So, galing to sa Lingayen. Yan yung nakalagay sa label ng bagoong na nabili natin sa Pinoy Shop. Tansyahin lang natin to dahil hindi naman maganda yung lasa nung pakbet natin kung sobra-sobra yung nilagay na bagoong kasi masyadong maalat. Tapos haluin lang natin to ng konti. Tapos lalagyan na rin ng tubig. Dito naglagay ako ng 300 ml na tubig. Pero tansyahin lang po natin ito dahil depende yan sa dami ng pakbet o yung gulay na iluluto ninyo. Tapos, hintayin lamang po natin itong kumulo. Pwede nang ilagay yung gulay. So, dito sa gulay, ayan yung pinakapaborito ko, yung malunggay. Yung bunga ng malunggay. Ito yung na-miss ko talaga sa Philippines. Sobrang hirap kasi itong hanapin dito. So, nung nakakita ako, bumili ako ng mga 4 na piraso na mga malunggay. So, pwede na natin itong ilagay sa pakbet na pangsahog. So yan, sama-sama na po natin itong iluto. Depende sa inyo kung ano yung mga gulay na gusto nyong isama doon sa inyong pakbet or pinakbet. Tapos pwede nyo rin lagyan ng siling green or siling haba. Eto, maglalagay lang ako ng kaunting paminta. Halu-haluin lang po natin ito. And then, takpan para lutuin yung mga gulay. Ayan, so i-check lang natin kung malambot na ba or luto na yung ating pinakbet. Dito maglalagay lang tayo ng kaunting asin. Depende sa inyo. Tansyahin lamang po natin ito dahil kanina naglagay na tayo ng bagoong. So maalat na siya. So konting-konting asin lang yung ilalagay ko dito.
Or bago nyo lagyan ng asin, tikman nyo muna yung pinakbet para malaman kung tama na yung tansya ng lasa, or pwede nyo pang dagdagan ng asin. Depende sa inyong panlasa. Ayan, so luto na yung ating pinakbet. So lahat naman ng gulay, yung malunggay, lahat malambot na siya. So ready na to. Lulutuin ko lang ng konti, siguro mga 2 to 3 minutes dahil naglagay ako ng asin para lang maluto or mag-melt yung asin. At luto na yung ating pakbet Ilocano or pakbet ng Pangasinan. So, mapapadami tayo ngayon ng kanin. Ayan, so sana nagustuhan ninyo ang ating recipe ngayon. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na sa Eya's Kitchen Recipe para makareceive kayo ng bagong updates or bagong recipe. Thank you for watching. Bye!